Hello, good morning. BP Inday Sara Duterte may pahayag. Nagbigay ng pahayag ukol sa former President Rodrigo Duterte tungkol sa pagkahuli o pag-aresto ng ICC sa kanya. Pakinggan po natin. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng What were warrant. your instructions? What were your instructions to your father? About the legal matters lang, no? So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Bibi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si Father? Yeah, and then sinabihan ko din siya na huwag tumanggap ng pagkain sa tubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant handa ng go bag. So, Hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito? well, nag-aantay ako. Papasukin nila. Dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Ma'am, ano mangyari? Hindi kami sa iwanan. Ano pong sabi sa Maraming salamat. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Lambino, nag-grant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Were you surprised? Hindi po tumakita po were you surprised by this scenario? Or is it something that you expected? The moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRR. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the President himself regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the President. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to BBM. BBM, if ever na madala ngayon sa Hague si dating Pangulong Marcos, kailan po ba Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry.
At dating Pangulo na siya. Yes, yes, yes. Very soon. Ano? Very soon, Ano why? po CPRRD. soon? If ever Ano na po ganun message niya mo ngayon kay sa dali, PBBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. Nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Ma'am, Ma'am, message why? mo, Bakit nagiging Ha? Sa tingin niyo po ba nagigit personal na po? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service Message mo po to the kay Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. BP, can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Kasi Sara, bilang simpleng mga mayan, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget, diba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang he had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. Ma'am, tumanggi na po yung TFA. Sabi ng TFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may info ma'am na ang nasa likod daw nito is si former Senator Trillanes. Trillanes talaga yung... Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo yung ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabi nito, pag hindi malabas yung PRO, anong next move niyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong na? Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe para updated kayo lagi sa mga bagong upload na video. Have a nice day. Bye-bye.